Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine, I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A reading from the Gospel of John, chapter 1, verses 43 to 50, from the New International Version. And it says, "The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, 'Follow me.' Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethesda. Philip found Nathanael and told him, 'We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.' 'Nazareth? Can anyone good come from there?' Nathanael asked. 'Come and see,' said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, 'Here truly is an Israelite
in whom there is no deceit. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, you believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Good morning po. Ito po si Pastor Arnel Vasquez na makakasama nyo sa ating online devotion ng St. Paul United Methodist Church. Mayroong kanta na hindi ko alam kung familiar kayo, yung sa tungduman ay may langit din. At ang konsepto ng kanta ay maging aware ang mga tao na not all bad come from Tondo, o wala nang mabuti na makikita o magmumula sa Tondo. Ganun din yung pag-aaralan natin from what we read kanina sa John chapter 1 verses 43 to 50. At kung susundan natin yung sinasabing sa tungduman ay may langit din, pwede nating sabihin na sa Nazareth man ay may Mesyas din. Kasi di ba gaya ng ating narinig sa pagbasa sa Biblia ay itong kwento tungkol sa pagkatawag kay Nathanael na by the way ay may other name na Bartolome. Kasi syempre sa paglipas ng kwento ng Biblia, yung pangalang Nathanael ay wari. For me, hindi ko na nasundan. Parang nawala na lang siya in the process. Pero hindi naman pala dahil si Bartolome naman pala siya. May dalawa yung pangalan niya o dalawang maaaring pagkakilanlan sa kanya o pagkatawag. Para lamang alam natin na kasi baka we're wondering na saan na napunta si Nathanael o sino si Nathanael. At gaya nga ng sinabi ko, siya rin yung si Bartolome. So at sa umagang ito, yun ang ating pag-uusapan, yung pagkatawag sa kanya. At in relation sa sinasabi natin sa kanta, yung pinag-uusapan nating kanta na sa tungduman ay may langit din. Kasi noong si Philip, after siyang tawagin ng ating Panginoon, he was very excited to learn about Jesus, to meet Jesus. And he realized that Jesus is the embodiment o siya yung matagal nang isinusulat doon sa Lumang Tipan. Siya ang tinutukoy sa mga sulat sa Lumang Tipan at siya rin yung iniuhula ng mga propeta. So he was that excited to tell it to Nathanael na sabi niya, halika, come and see, sabi niya ganon. Nakita ko na yung Mesyas, sabing ganon. Siya si Jesus na taga Nazareth, yung anak ni Jose. At yung Nazareth, yung lugar na Nazareth ay para ring lugar ng Tondo na hindi mo aakalaing pagmumula ng mga bagay na mabuti, maayos, tahimik. At pinag-usapan pa ay Mesyas, kaya nakakapagtaka because you have other ideas where good things should come from. So, tuloy natin yung kwento. Dinala nga ni Felipe, si Nathanael sa ating Panginoong Hesukristo. At
nung malapit na sila, ay nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo na referring to Nathanael na narito ang isang Israelita kung saan walang pagkunwaring makikita. So, by that declaration, waring ipinakita ni Jesus Christ na I know you very well, Nathanael, kilalang kilala kita. At kung kaya ganun yung naging response or reaction ni Nathanael na papaanong nakilala ako ng taong ito nang hindi pa naman kami nagkikita. And from that conversation, napatunayan niya na ang taong ito, there is really something great, something new and wonderful dito sa taong ito. Something amazing, no? Something na hindi magagawa ng iba. At dineclare nga ni Nathanael na tunay na ang Jesucristo na ipinakalala sa kanya ni Felipe ay siya ngang kanilang nababasa at naririnig at hinihintay na Mesyas. Itong kwentong ito ay kwento ng pagkatawag. At itong kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Andres, kay Simon, kay Felipe at kay Nathanael. Ang kwentong ito ay para rin sa atin dahil maging sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay tumatawag sa bawat tao na laan na sumunod sa Kanya. At ang kwentong ito ay nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa kung papaano tumatawag ang ating Panginoong Diyos. Na it is not about the person who are called, hindi yung qualification ng tao ang dahilan ng kanyang pagkatawag, bagamat ganun ang tao, ang hinahanap niya kung qualified ba ang tao para sa isang gawain. O sa ating pinag-uusapan sa isang alagad, would-be disciple of Jesus, parang kung tayo ang masusunod, kukuha tayo ng pinakamatalino, pinakamayroong personality, pinaka-talented para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya marahil wala sa isip natin ang tundo o ganun din sa Nazaret, sa isip ni Nathanael na panggagalingan ng mga alagad. Pero ang katotohanan na laging tinuturo sa atin that the Lord or our God does not call the qualified but qualifies the called. Na iniisip natin na i-recruit into discipleship yung mga tao na matataas, magaganda ang katangian. Pero sa ating Panginoong Diyos, kung sino ang tumugon sa pagtawag, siya ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa unti-unti ay makilala niya ang Diyos, at sa pagkakilala niya sa Diyos ay makilala niya rin ang kanyang sarili at ang dahilan kung bakit siya tinawag ng ating Panginoong Diyos. Nagsimula si Nathanael sa pamamagitan ng tanong o pagtataka o pagdududa. Hala, Nazaret, Mesyas, hindi yata nagmamatch dahil ang Nazaret ay hindi naman pinag-uusapan, hindi naman tanyag na bayan. At yung mga tao dyan, hindi naman ganong aral. They are not even rich people. And then you are talking about
Philip, you're talking about Messiah coming from that place. So, talagang parang nakataas siguro yung kilay niya at tatanong, Nazareth? Meron bang ang Mesyas dyan manggagaling? Pero naiba yung pagtataas ng kanyang kilay, pagdududa, once na nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoong Hesukristo nung magkalapit na sila. Noong ipadama ng ating Panginoong Hesukristo na, Nathanael, even before we met, I already knew you. Kilalang kilala na kita. Ibig sabihin, bago ka pa man tawagin ni Philip, ang yayahan, ay tinawag na kita. Diba? Na may mga tao na mayroon silang mga qualifications. Para sa kanila, ganito yung pamantayan ng mga taong pwedeng maging alagad, pwedeng tawagin ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi talaga ang mga tao ang tumatawag. Kumbaga, on top of that, ay ang ating Panginoong Diyos ang tumatawag. So, parang sinasabi na even before Nathanael was called by Philip, God already called Nathanael. Tinawag na siya para sa pagiging alagad, para sa pagiging disipulo. At nung magkaroon nga sila ng personal encounter, nag-declare na si Nathanael, truly indeed, you are the Son of Man. Ikaw ang Mesyas. So yung kanyang pagdududa, yung kanyang tanong, ay napalitan ng very, very bold statement of faith. Deklarasyon ng pananampalataya. Tunay nga. Tunay nga na ikaw ang Mesyas. At ang sabi ni Jesus, bumilib ka dahil nakita mo na bago pa man tayo magkakilala, magkadaupang palad, nakita mong kilala na kita. Pero greater things you will be able to do. And to see what the Son of God is doing kung magpapatuloy ka o tatanggapin mo ang alok na pagiging alagad. Ngayon mga kapatid, anong tinuturo sa atin dito? Meron tayo ring mga sari-sariling tondo ng buhay. Pinanggalingan, yung ating pinagdaraanan, kumbaga, it could be a place of ill repute o katulad nga ng tondo na mahirap, challenging, at kung ano-ano pa. Pero sa umagang ito ay tinuturuan tayo kung paanong lagi na natin itong napag-aaralan na ang Panginoon pwedeng tumawag, pwedeng gumamit sa mga tao, sa mga lugar na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat o anuman ang ating limitation. Yung ating karamdaman, pwedeng gamitin ng ating Panginoong Diyos. Yung ating kahinaan na atin pong gustong mawakasan, pwedeng gamitin ng ating Panginoong Diyos. Maging ang ating mga nakaraan ay pwedeng gamitin ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, walang dahilan para hindi tayo magamit ng ating Panginoong Diyos. Marami ng example sa Biblia, young or old, men and women, rich or poor, ay nagamit ng Panginoon para sa kanyang layunin. Kaya nga mismo sa 12 disciples of Jesus, magkakaiba-iba sila. At siguro, pare-pareho silang nagtataka kung bakit sila pinili ng Panginoon.
Si Matthew na isang tax collector na iniisip na corrupt ng mga tao ay ngayon magiging alagad ni Kristo. Papaanong nangyari? Hindi ba nagkakamali si Jesucristo sa pagpili dyan? Ay, may ganong bulong-bulungan sila o disagreement. Pero yun na nga, it is not about us or even our qualities. Pero sa paniniwala ng ating Panginoon Diyos sa atin na kung sino tayo, kung ano tayo, ang ating magagawa ay magagamit at magagamit ng ating Panginoong Diyos if we will only come and see. Kung bibigyan lang natin ng chance na paniwalaan at tanggapin ang pagkatawag ng Panginoong Diyos sa atin. And we are promised, as Jesus promised to Nathanael, na dito pa lang bubilib ka na, marami pang mga kabilib-bilib na mangyayari o masasaksihan mo once na tinanggap mo ang pagtawag ko. At yun ang dahilan kung bakit tayo tinatawag. Again, hindi dahil sa kung sino tayo o sa kung ano yung ating magagawa, kundi sa kung ano ang ipagagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Diba? Exciting yon. At handa ba tayo sa excitement pa sa buhay? Handa ba tayong makakita ng mga bago pang mga bagay? Mga bagay na hindi nagagawa ng tao o natin sa sarili nating kakayahan at qualifications. Well, kung ibig natin, katulad ni Nathanael, what we need to do o kailangan lang natin gawin ay give God a chance sa kanyang pagtawag. Pakinggan, paniwalaan, sundin ang kanyang kalooban at sumunod sa kanyang halimbawa. At gaya nga, again and again na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, we will see more than that. We will see better than that dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, tunay, kahit sa tundo, may langit din. Kahit sa sarili nating katayuan ngayon o sitwasyon ngayon, meron ding langit. Magkakaroon din ng langit hanggat tayo ay tutugon sa ating Panginoong Diyos. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sa ating pagsasama-sama na napakinggan natin ang kanyang salita, gayon din sa ating sama-samang pananalangin. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat po Ama sa panibagong kalakasan na nararanasan namin ng kalusugan sa aming lupang katawan. Gayon din po sa pananampalataya na inilalagay mo sa aming puso upang harapin po namin ang kahulugan at kabuluhan ng buhay na ito na tanging sa inyo lamang nagmumula, Panginoon. Hiling at dalangin ko po ang mga magulang na ito, ang aming mga ama at ina na bumabangon, ginagampanan ng kanilang tungkulin para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng patuloy na pag-iingat at pag-abot sa kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Ikaw po ang patuloy na magbuklod sa bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito, Panginoon. Nasama-sama sila sa kanilang layunin sa bawat bukas na dumarating na mayroong mga pangarap na nangyayari, natutupad at higit lalo sa lahat ay nararanasan nila ang inyong pagsama at ang inyong presensya. Tinatas at dinadalangin ko po sila, Panginoon, na nasa ospital, may karamdaman o nasa bahay. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sipuin niyo po ang kanilang lupang katawan, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, maging ang kalagayan at ekonomiya ng bansa namin, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin ko po ang mga ginagamit po ninyo upang magpatuloy sumulong ang bansang ito makabangon, Panginoon, mula sa pandemya, Panginoon, na nagpapatuloy po upang
maging maayos ang kalagayan ng kabuhayan ng aming mga mamamayan. Samahan niyo po ang mga nasa iba't ibang ahensya ng aming pamahalaan, sa mga local government, Panginoon, na tumutulong para sa aming mga kababayan na mamuhay ng desente, mamuhay, Panginoon, na natutugunan ng pangangailangan nila, O Diyos. Maging ang mga kababayan namin na patuloy na dumaranas ng kahirapan, patuloy, O Diyos, na nagsisikap naman, naghahanap ng kabuhayan, ng trabaho, Panginoon. Katagpuin niyo po sila, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ang maghapon, minsan pa, Ama, na maging isang hamon at pagpapala. Isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.